ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon! Hello. Yes, it's again Bebop Live! Parish Pastoral Accompaniment Program. Ano ang itatakil natin ngayon is the last paragraph ng Amoris Laetitia. Yeah. Paragraph 3 to 5. Yan, siguro nagtataka yung ating mga audience. Ano kaya yon? Bakit ang title Ang Saya? Yan. Kasi lagi na lang tayong malungkot dito sa mundo. Dapat ma-discover naman natin kung paano maging masaya. Oo. Diba yan ang gusto nyo? Kaya tapusin nyo to. No? Para malaman natin. Kasi ang alam nila, yung pagpapamilya ay talagang merong struggle. Totoo yun. Sabi nga ni Pope Francis dito, sabi niya, no family drops down from heaven perfectly formed families. Families need constantly to grow and mature in the ability to love. Yun. So, talagang tuloy-tuloy yun. Siguro habang buhay yun, meron talagang struggle. Yan. There will always be issues among the husband and wife at saka yung kanilang issue sa family nila. Kasi laging merong bagong situation na dumarating. External forces will create parang disturbances doon sa family. Nabanggit mo nga, grow. Alam niyo naman pag halaman, di ba? Pag sinabing, ay naku, yung halaman ko tumutubo na. Di ba tumutuwa tayo hanggang saan ka nakakita ng halaman na tumutubo tapos biglang patay na? Naku, kawawa naman niya. Pero pag sinabing growing, no? Hanggang sa namumunga. Ganun yung growth niya. Oo. Kaya nga, yung family na yan, habang dumadaan sa maraming pagsubok, it incites growth. Yung growth na yon, doon nagmamature ang family. Yun, yung family pala. Siya yung seed na itatanim natin. Siya yung mag-grow. Yan. Di ba? Yan ba yung gusto nyo sa family ninyo? Na mumumunga, mamumulaklak? Yan. Ang saya. Sige. Di ba? Pakinggan natin Yan. yung ating guest speaker, si Brother Chris Hilario ng Ligaya ng Panginoon. Walang perpektong pamilya. Totoo po yun. Wala pong perpektong pamilya. Pero totoo din po na kahit hindi perpekto ang ating pamilya, hindi imposible matutong magmahal ang ating pamilya sa tulong at grasya ng Diyos. Ito yung bilin ni Pope Francis sa atin sa sulat na Amoris Laetitia. Our families need to constantly grow and mature in the ability to love. Yan po yung binanggit sa akin ng Pope Francis. Pero alam niyo po, binanggit din po yan ni San Pablo. Do one another in love and service. Ito yung journey o paglalakbay na tinutukoy po natin. Isang paglalakbay na kasama ang iyong asawa. Isang paglalakbay na kasama ang iyong anak. Anumang edad, pugi sa tanyo. Katuwang at iba't ibang tao, kasama ang Diyos. So bakit nga ba ako mahalaga itong pag-usapan, itong Pastoral Accompaniment for Families? Alam niyo po, nakalulungkot na may mga gumugulo, sumisira, at nagpapahina sa ating mga pamilya ngayon. Dito po sa ating bansa, lumalakas po ang panawagan at suporta para payagan ang diborsyo, para payagan ang same-sex marriage. Lumarami po ang hindi na naniniwala sa
sa sakramento ng kasal. Sa hirap ng buhay, marami din po sa mga magulang ang abalang-abala sa pagtatrabaho at nawawalan na ng panahon para gabayan ang kanilang mga anak. Nawawalan ng panahon para asikasuhin ang pamilya. At sa mga kabataan naman po, dati-dati po, pag mayroon silang hindi alam sa buhay o gusto ng tanong, lalapit po sa mga magulang. Ngayon po, mas lumalakas ang impluensya ng social media para sa kanilang mga paniniwala at pananaw. Kaya po noong June 2022, nung nagkaroon po ng World Meeting of Families sa Roma, nanawagan si Pope Francis. Nanawagan siya sa lahat ng mga parokya sa buong mundo na maglaan ng mas mahabang panahon para maihanda ang mga nais magpakasal at tinatawag sa bokasyon ng pagpapamilya. Ito po yung tinatawag na catechumenal pathways for marriage life. Mahirap po i-pronounce at mahirap i-spell, so doon na lang po tayo sa pastoral accompaniment. Inulit ito yung panawagan ng Amoris Laetitia para sa mga parokya, para sa mga paaralan at mga institusyong simbahan na tulungan at suportahan ang pagtataguyod ng buhay pamilya. May dalawang simple suggestion po si Pope Francis. Dalawa lang po yung simple. Napaka-wise po ng ating Santo Papa. Una, ang suggestion niya, simulan na mas maaga at paglaanan ng mas mahabang panahon ang paghahanda. Pangalawa, hikayatin na mas maging aktibo sa buhay simbahan ang mga pamilya, ang mga may asawa. Pero po bang ginagawa natin ngayong umaga na ito? Talagang kung tayo sumasagot sa panawagan ni Santo Papa. Nanawagan si Pope Francis na samahan natin sa paglalakbay ang maraming mga pamilya. You know, bago kami magpakasal, pinayuhan ako ng aking leader. Sabi niya, umattend kayo ng Discovery Weekend Retreat. Ito po yung katumbas ng pre-K na or marriage seminar na madalas ginagawa sa mga parokya. Marahil ay nakadalo na kayo sa mga ganon. Nung nasa retreat kami ng aking asawa, nagkaroon kami ng pagkakataon na pag-usapan at ipagdasal ang iba't ibang mga bagay na hindi naman typical na pag-usapan kapag nagkaka-romantic date lang kayo, diba? Siyempre, alam namang mag-usap kayo habang nanonood kayo ng sine o nagtititigan kayo, no? So nagkaroon kami pagkakataon para umupo at ito, pag-usapan ito. Doon sa retreat, pinaliwanag namin ang background at kasaysayan ng kanya-kanya naming pamilya at tinilala namin kung ano naging influensya nito sa mga paniniwala namin. Binigyan kami ng pagkakataon na ipaalam at pag-usapan ang mga preferences namin. Tulad ng kailan namin gusto magkaanak, ilan, at anong pagitan sa edad. Kaya pinag-usapan namin yun. Balak ba namin manatili dito sa Pilipinas o balak namin manirahan sa ibang bansa? Kami ba ay makikitira sa aming mga magulang o bubukod ba kami? Napakarami pong mga bagay na binigyan kami ng pagkakataon na pag-usapan bago kami magpakasal. Para mapag-isipan namin mabuti kung itutuloy ba namin o hindi. Sa awa ng Diyos, natuloy naman po. Natuloy po ang aming kasal. At pagkatapos ng aming kasal, patuloy po kami dumalo sa mga prayer meeting, sa mga seminar at retreats ng ligaya ng Panginoon. Katulad po ng mga dinadaluhan po dito dahil na-organize ng Commission of the Family. Namulat kami sa kahalagahan na magdarasal araw-araw, hindi lamang ikaw, kundi kayong mismo mag-asawa nagdarasal sabay sa pag-aaral ng salita ng Diyos at paglalaan ng panahon para tumulong at maglingkod sa kapwa at sa simbahan. Nakatanggap kami ng mga payo sa mga praktikal din na bagay, tulad na pinayuhan kami magtakda ng regular na panahon para mag-usap kami ng mag-asawa o yung tinatawag namin weekly couples dialogue. Hindi po counted yung date doon. Ito, kinakailangan na upo kayo, kakamustahin kung ano ba kailangan ng pamilya natin. Nagbayad ka naman ng kuryente, nagbayad ka naman ng ano. Balak natin magbakasyon next month. Saan tayo pupunta? Uy, kahapon, may nasabi ka na nasaktan ako, ha? Yun po yun. Mga seryosong usapan na kadalasan, iniiwasan po natin mga lalaki. Tinuruan kami kung paano mag-usap ng maayos at makinig sa isa't isa para ma-resolve ang aming mga hindi pagkakaunawaan o pagkakatampuhan. Binigyan po kami ng tips kung paano sa ayos ang personal finances. At katulad ng couples dialogue, pinayuhan din kami na maglaan kami ng panahon para isa-isa namin kausapin ang aming mga anak para malaman namin kung ano ang kanilang mga saloobin. Di po ba kadalasan, sanay naman tayo, pinagagalitan natin, pinapangaralan natin. Ito pong sinasabi kong time na to,
hindi ako ang magsasalita, ako ang makikinig sa aking anak. Ako ang makikinig sa aking anak na lalaki, ako ang makikinig sa aking anak na babae, na hiwalay. Para lang talaga masabi lang sa loob nila. Hindi lamang po sa pagtuturo kami tinulungan ng aming community. Naging katuwang din namin po sila sa paggabay at paghuhubog ng karakter at pananampalataya ng aming mga anak. Yung po last year, celebrate po kami ng aking asawa ng aming 20th wedding anniversary. Lubos po kaming nagpapasalamat sa Diyos, pero lubos din po kami nagpapasalamat sa mga tinatawag namin pastoral leaders at mga kasama sa ligaya ng Panginoon community na gumabay sa aming mag-asawa. Na-realize ko na ginamit ng Diyos ang aming community para ihanda ang aming pamilya sa mga pagsubok, paghihirap na mararanasan namin. Sa mga panahon ng pagsubok, naalala ko ang puro na bilang asawa, ama at haligi ng aming tahanan, ako ay may pananagutang mamuno, ipagtanggol at alagaan ng aming pamilya. Sa panahon ng pagsubok, naalala ko na kasama namin ang Diyos sa paglalakbay at hindi niya kami pababayaan. Ilan lamang po ito sa napakaraming naming personal na karanasan kung saan pinanad ang aming pamilya na may gumagabay sa amin sa aming paglalakbay. Hindi po madali ang paglalakbay. Hindi po mawawala ang pagsubok. Hindi po perpekto at hindi po magiging perpekto ang ating mga pamilya. Hindi rin po perpekto o walang kapintasan ang mga pamilya at taong handang sumama sa ating paglalakbay. Pero objective natin na kasama natin ng Diyos paglalakbay ito. At ang Diyos ang may pag-ibig. Ang Diyos ang tunay na ligaya. Kaya kapag kasama natin ang Diyos sa paglalakbay na ito, ang paglalakbay ng ating pamilya magiging paglalakbay na may pag-ibig, isang paglalakbay na may ligaya. Kayo naman po ang tatanungin ko, kamusta naman po ang paglalakbay ninyo? Kamusta naman po ang paglalakbay ng inyong pamilya? May gumagabay po ba? May kasama na po ba kayo? Nararamdaman niyo po ba kung kasama niyo ang Diyos sa inyong pamilya? Muli, isang magandang umaga at pinagpalang araw po sa inyong lahat. Salamat. Di ba? Sabi rito ni Pope Francis kasi, this is a never-ending vocation born of the full communion of the Trinity, the profound unity between Christ and His Church, the loving community which is the Holy Family of Nazareth, and the pure fraternity existing among the saints of heaven. So yung loving community rin is also important. Yan yung siguro sinare ni Brother Chris. Community. Ibig sabihin, yung pong growth ng family niya, nung sumama siya sa community, dun nga sa ligaya ng Panginoon. Pwede rin kami mag-share a little of ourselves na nag-grow din po kami sa community din naman ng Couples for Christ. Yeah. Yung nakapakinig ng love story namin, ako po kasi ay second wife ni June. So, nung nag-meet kami sa choir ng simbahan, wow, yun yung love story natin. So, nung nakasal na tayo sa simbahan, talagang excited kaming sumama sa community. Sinurpresa ko pa nga siya noon, dahil birthday niya noon, nung nag-CLP kami, dyan sa Levittown, di ba? So, natapos Ano po ba yung CLP? Christian Life Program. Sa mga sa mga El Shaddai, sa mga ibang Christian prayer community, ang tawag naman doon is Life in the Seminar. Yeah, LSF. So yun po, no, doon po kami nag-grow. So meron kaming mga tawag doon na household, na ganyan. So in short po, kasi pag sinabing community, ang ibig sabihin kasi na sama-sama kayo, united kayo. Diba? Yan nga yung gusto ni Pope Francis. Ito yung sabi ni Pope Francis. Oo. Sabi niya, let us make this journey as families. Ibig sabihin, hindi lang yung pamilya natin nagjo-journey. Oo. We walk together with the other families. Yes. So yung community ng Couples for Christ, Ligaya ng Panginoon, iba't ibang community. Yung ating prayer community sa simbahan, El Shaddai, Yeah. no? Lahat yan can walk together Correct. as a family. Yan yung Yes. gusto ni Pope Francis. Okay. So, nandun na po kami. So, yung growth po namin doon, syempre, hindi naman din ganun kabilis. Pero po, lalo na yung mga bagong kasal, no?
At kasama nyo mga couples din, yung pong kumbaga sa halaman, kailangan dinidiligan, no? Hinuhukay-hukay, fertilize. Kasama po, meron pong gumagawa, yung pong mga kasama nyo sa grupo. How? Siyempre may word of God doon, pag pinag-uusapan ninyo, and then yung mga experiences ninyo, halos pare-pareho, natututo ka. Yes. At kaya kapag share ka rin doon. Oo. So doon tayo nagsimula mag-mature sa Yes. Couples for Christ. And then after that, nag-serve na tayo sa simbahan. Dito sa simbahan, dito natin na-encounter yung Amoris Laetitia ni Pope Francis. O ito yung sinasabi niya that this is the family that we really need to help every family para maging masaya ang kanilang pamilya. And now, after this Amoris Laetitia, ito na ngayon yung synodality. Ito na yung walking together. We are now moving forward to a higher level of service for the family. Ito na yung walking together. Yan. Yeah. Isang malaking simbahan po, di ba? Ang ganda-ganda noon na pag nag-greet kayo ng peace be with you, paglabas nyo sa simbahan, kilala mo yung katabi mo sa Yeah. pews. Hindi yung peace be with you, ganun ka, hindi mo tinitignan kung sino yon, di ba? Kaya maganda yung pagka tuloy-tuloy yan, magiging lahat magkakakilala na. Kahit nasa mukha man lang, kasi siyempre malalayo, nagiging magkakilala. Yes, in-invite namin siyempre. Lalo-lalo na kung nandito kayo sa may Better Living, no? Dito sa Mary Help of Christians Parish, meron pong kapihan dito every 9 o'clock, every Sunday. In the morning sa gym po. Ngayon, ang kagandahan po dito, pwede niyo po itong gawin sa parish din ninyo. Para hindi naman kayo pupunta pa ang layo-layo. So, madali lang po yan kung talagang gusto ninyo. So, alam niyo po, ang kagandahan ng may community, na natutulungan kayong sa paglago ninyo. At syempre, kung pamilya kayo, meron kayong mga anak tulad namin, nung nasa CFC kami, maliliit pa yung mga anak namin, dala-dala na namin sila hanggang naging Kids for Christ, naging youth sila, Youth for Christ, di ba? Tapos naging singles. And later on, ngayon, meron na kaming anak na nasa CFC dahil nag-asawa na siya. Yun, so siya naman ngayon yun. Kaya yun yung sinasabing fruits po yun. Hindi po yun pinilit, no? Kasi dala-dala nyo siya lagi. Ngayon, eto naman, meron mga nagtatanong sa atin, paano kasi, unang-una siguro sabihin na, ay wala kasing CFC dito sa amin, o wala ditong ligay ng Panginoon, walang ganito. Kanya, example lang, wala. Kung meron kayong magawa ninyo yung sinasabing synodality at ang naisip nyo, kapihan din, also a community. Kaya lang siya, yan yung community na yung come and go kayo, no? Hindi talaga siya yung full commitment, pero nasa sa inyo yun no? Kayo makakaramdam nun. Until such time na siguro may ma-meet kayo doon na CFC na, ay gusto namin maging siya, pwede na rin kayo sumama kasi nanonurture na kayo sa umpisa pa lang. Kasi yung iba, kung wala kayong pupuntahan sa simbahan na gano'n, na mag-accept sa inyo dahil wala pa yung gusto ninyong, o hindi pa made up ang mind nyo kung saan kayo talagang gustong community, at least, hindi po kayo na naliligaw, no? Meron nang umaalalay sa inyo unti-unti. Kasi open. Yung journey natin, nag-umpisa tayo sa Couples for Christ and then we serve the church. Yes, and then we're still in the Couples for Christ, pero lumawak na po lalo, no? Parang kung ano po yung natutunan namin sa community namin dito sa CFC, na ibababa na rin namin. Yun po yung gusto ni Pope Francis. Kung ano yung natututunan natin, ilagi natin i-share kasi the bigger church, yan po yung bigger community is our Catholic Church. Yung pareho ng speaker natin, sa ligaya ng Panginoon. Now, yung ligaya ng Panginoon and Couples for Christ have decided na tulungan ng simbahan so we will be able to give you the post-Cana. Ito yung magiging journey ng mag-asawa after the wedding. Yan. No? So katulong na namin ngayon yung community namin ng Couples for Christ and the ligaya ng Panginoon. Pagtutulungan po natin yan so that this will be the start of what we call the post-Cana program.
ito po yung accompaniment namin dun sa mga Mag-asawa. mag-asawa. Di ba sa all around, no? Yung bata, matanda, yung halo-halo, kasama naman natin dyan yung Ay, El Shaddai, yung ating Handmaids of the Handmaids of Lord, the Lord, at prayer saka yung prayer community. community ng Mary Help. So lahat po talaga, nandiyan. Ang latest na sumama sa atin yung Singles for Christ, no? Oo. So lahat po ng open po sa lahat, no, na magsama-sama tayo dito. Simulan na yung post-K-na program. Tatawag natin dyan, post-K-na 101. Actually, papaliwanag namin yan sa simula ng ating programa sa June 15. Abangan nyo po ang aming mga announcement ng post-K-na 101. That will be held on June 15 sa auditorium ng Mary Help of Christians Paris. So, yan po. Maganda. Pagka kami nag-announce, mag-register na kayo so that hindi kayo maubusan ng upuan doon sa auditorium. Yan, tama. So, ilalabas po natin yan. Very important po talaga na makasama kayo dito kasi sabi nga ng title natin ang saya. Kung gusto niyo talagang ma-feel yung saya sa pamilya, hindi lang sa inyo, kundi sa anak ninyo, yung anak ninyo, yung anak ng anak ng anak ninyo, umpisahan po natin. Yan. Ito na yung pagtugon natin. Yan. Actually, hindi ba si Pope Francis merong inilabas na letter to the parish priest? Yes. Alam mo yan, kalalabas lang yun noong May 2. Yan, thank you kay Father Jonathan Cadiz kasi siya nagpadala sa atin itong letter ni Pope Francis. Sabi niya, ito ang title is Letter to the Parish Priest. Father Chris, nakikinig ka ba? Ayan, katatapos lang nung 2 days ago, nung ikasyam ni Father Chris. Yes. Now, tama-tama ito. Hanggang ngayon, Father Chris, binabalita pa rin sa'yo ni Pope Francis yan, and you will be our direct agent si Father Chris kasi kakalabitin nito yes, yes. Lord yung mga parishioners namin, huwag mo kalimutan. Yan. Okay, alam niyo ba sabi ni Pope Francis dito? The parish priests are aware of this. I mean this, yung synodality, yung sharing with Walking one another, together. walking together. Since they know from within the life of God's people, their joys and hardship, their resources and their needs. For this reason, a synodal church needs its parish priest. Thank you po sa inyo in advance. Father Chris na, nandun na sa nag-intercede na. Yan. Oh. Pinapakita po talaga dito ni Pope Francis how important is to have a parish priest din talaga. Sabi niya dito na, without this priest, we will never be able to learn how to walk together and to set out on the path of synodality, the path which God expects of the church of the third millennium. So, this will help us. Mukhang importante talaga yan, Kasi si Oo. Pope, dumidiretso sa parish priest, nakikiusap na sa mga parish priest. Sabi niya, dear brothers, naka-address to sa mga parish priests, I am at your side in this process in which I myself am taking part. Imaginein mo yung si Pope, ito talagang hands-on si Pope Francis. Trabahuhin talaga natin By to. example siya, Si Yeah. Pope, nagpa-participate. So, ibig sabihin po, mangyayari po talaga to kasi kasama natin yung ating mga parish priests. Sila po talaga ang malaking tulong dahil sabi nga ni Pope Francis, without them, hindi po natin to magagawa yung pagiging welcoming church, Yeah. di ba? So, nakinig niyo po sa ating speaker kanina, kinuwento na a little about his family and then kami po na nasa community din. So, ito na po, the Lord is knocking at your hearts. Lalo na yung mga mag-asawa na to be open kayo sa mga communities, kung ano po yung mga ina-announce nyo sa simbahan ninyo. Kung wala, ito po yung kapihan sa simbahan is a open community. Bisita kayo ron. Every Sunday we are there at 9 o'clock at the gym of the National Shrine of Mary Help of Christians
Paris, And better living. Correct. And then those who have communities na, you can also visit us kasi dyan din po kayo makakamit ng mga taong kailangan din kayo, di ba? So andyan po tayong lahat. Hindi niyo po madidistinguish kung ano, pero lahat ng tao nandyan. Amen. Amen. Okay. So, paalam na tayo. Yes, paalam na po kami ngayon and we'll see you Next week. Okay, inuubo na ako. Oo nga, no? Kawawa ka, no? Bigyan kita tubig pag Okay, bye-bye na tayo. Bye! Bye-bye!